we're not doing technology for technology's sake. Ginagawa natin ito dahil utos ito ng Pangulo at higit sa lahat dahil ito ang ating tungkulin sa bayan. Para sa bawat Pilipino, upang ang katotohanan ay malinaw, ang pondo ng bayan ay tapat at napangangalagaan at ang serbisyo ay tunay at nararamdaman po ng tao. Ito po ang Digital Bayanihan in Action, gobyerno at mamamayanan magkasamang nagbabantay para sa mas maayos, patas at mapagkakatiwalaang serbisyo, government man o private po. Mula budget hanggang padala hanggang signal, iisa ang layunin. Walang Pilipinong maiiwan at walang katotohanang matatabunan. Ito ang diwa ng bagong Pilipinas, isang bansang may malinaw na direksyon, matatag na pamumuno at nagkakaisang mamamayanan. Yan po ang briefing ko for today at Yusek Claire, we're open for questions kung meron pong tanong sa mga kaibigan natin. Para po sa unang katanungan, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, sir. Good morning. Una po, tatanong namin kung magkano po yung ginastos na budget ng DICT for that blockchain technology at saka kung sino po yung mag-ooperate. Is that under a third-party company or DICT po? Actually, magandang katanungan yan. Una, walang ginastos. Meron po tayong nakuhang grant from a private sector. Ngayon po, yung blockchain na in-implement po is through a third party and it's going to go to a public chain. Ngayon, may mga katanungan po tayo. Ano ba difference ng public chain at bakit hindi yan ginawa sa chain lang ng Pilipinas? Yusek Claire, with your permission, tawagin ko po yung aming dalubhasa sa blockchain, si Yusek Dave Almirol, para explain paano ba ginawa itong 2026 GAA, tapos ano yung gagawin natin moving forward? Yusek Dave? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang ating pong gamit po ngayon ay public blockchain, pero nagsanib puwersa po ang tatlong ahensya na buuin na rin po ang tinatawag po na consortium blockchain. Ibig sabihin po to, pagmamayaan natin ang node, hindi lang tayo powered by any third party in the future. No? So, ang DBM, ang DICT at COA ay bubuo na po ng pagmamayari na po nating nodes. Pag sinabi po nating nodes po ito po ay pagmamayari po ng gobyerno. Pero ito po ay pwedeng i-power pa din or integrate pa din yung tatawag na blockchain pa din or yung tatawag na public blockchain para may access pa din po ang ating mga mamamayan. Yung mga IT company pwedeng integrate yan, pwedeng bantayan yan. So isa po sa sinabi ng ating mahal na sekretary kanina na hindi lang po tinatawag po ito ng accountability at transparency, may traceability po ito. No? So elaborate ko lang po kung bakit po napaka-importante itong blockchain na ito dahil hindi lang po ito basta-basta na para lang magkaroon lang ng high-tech lang tayo. Hindi po ganun. No? Ito po ay tools talaga na ma-simplify ang mga bagay-bagay. So, example po, no? Instead po na mag-enter ka pa ng data ng paulit-ulit, imagine mo, ilang ahensya, kailangan magpasok ng datos, no? Sa napakaraming mga datos sa mga servers pa natin. Pag pinasok po sa blockchain, once lang yan. Pag nagpasok dyan, kita lahat ng government agency. Ibig sabihin, mawawalan na po yung repetition. Mawawalan na rin yung doble-doble at repetitive lang gastos. So, ang laki po ng matitipid po ng blockchain. At the same time, libre po ito. Ito pong ginawa po ng DICT at meron pong tumulong po na private entity para po ma-set up ang tinatawag po na public blockchain. Pero hopefully, before the end of the year or early next year, malunsad na po natin yung consortium blockchain. 3 nodes po ito. Ibig sabihin, para po 3 transparency server na meron po ang DICT, meron po ang COA, meron din po ang DBM. So pag nagpasok ng budget po data ng DBM, kita po agad-agad yan ng DICT, kita rin yan ng COA. Pag may nagpasok naman po ng report, halimbawa inaward itong project na ito kay halimbawa contractor A, kita rin po ng 3 server po yan. At sinabi doon, bayad na itong project na ito, kita rin po yan. 30% done na yan. So wala na pong ghost project dito, mababantayan po natin po ito. No? Aside po sa makakatipid ng gobyerno, masisimplify na rin po natin yung mga government services. Umpisa pa lang ho ito. Iuunahin natin ang budget para po sa blockchain the budget project natin, pero po hindi po ito magtatapos dito. Iba-blockchain din natin ang mga government services. Isa din po ito sa tools para mawalan na yung mga fake data natin, yung mga fake IDs natin. Alam nyo po, kapag nagpasok ka ng datos
dapat walang pwedeng gumamit ng dato mo ng ibang tao, di ho ba? So, kung mapapansin niyo po, kapag gamit niyo po ang eGov app, in fact po, may Node 1 na po tayo sa eGov Super App. Meron na po tayong blockchain enablement po doon. Magugulat ka, makikita mo yung national ID mo, di ba, sa eGov. Makikita mo rin yung senior citizen mo kung ikaw ay 60 years old or above ka na. Makikita mo rin yung PRC license mo kung ikaw ay PRC license holder. Makikita mo rin yung PhilHealth mo, yung TIN number mo, yung driver's license mo. Magulat ka, ba't wala na akong ginawa? Hindi ako pumila. Hindi ako pumunta ng LTO, hindi ako pumunta ng NCSC for a senior citizen, hindi ako pumila ng PhilHealth, hindi ako pumila kung ano-anong agency. Nasa bahay ka lang, ba't na-access mo ang data mo? Ang blockchain technology po ay tinatawag po na once-only policy. Ibig sabihin, pag pinasok yung datos mo sa isang ahensya, dapat yan, hindi mo na uulitin pa sa ibang ahensya. Imagine niyo po yan, kung ilang bilyon-bilyon po ang matitipid natin, hindi lang sa proseso, hindi lang po sa mga infrastruktura, hindi lang sa napakaraming mga contractors, at makakatipid din po tayo dyan sa mga ginagawa ng taong bayan. Instead po na pumila pa sa iba-ibang agency, instead po na every time na pupunta ka sa agency, mag-fill up ka ng sangkatutak ng mga documents. Moving forward, using blockchain, pag pinasok mo ang datos mo once, dapat automatic yan sa lahat ng ahensya. Ayan po. So, yun po yung pagkaka-explain po natin po. Kaya napaka-importante po ang ating pong blockchain technology na ma-implement natin. Thank you.